Okay, good morning everyone. Live tayo ulit at sana tuloy-tuloy itong live natin. Maganda itong show hinanda natin ngayon. Meron tips tayo para sa singaw, na-prepare si Doc Lisa. Para sa diabetes, marami akong mga tips. Tapos sakit sa puso, marami na akong tips. Pampaganda ng kutis, meron din. At mga kidney problems, meron din ako mga tips mamaya. Doc Lisa, ano mga nahanda mo? Yes, good morning. Malamig na umaga sa inyo. Una nating i-discuss ay tungkol sa singaw dahil lahat ng bata, matanda, may edad, sa kanilang lifetime nagkakaroon ng singaw. Tsaka nakakainis, sakit. Yes, so, pero, mga pwedeng tips. Yes, Doc Lisa. Batiin muna natin si Cynthia. Siya yung una. Okay, si Christine Gionzon, Joyce Yes, good morning sa inyo. Charlotte Polancos. Maraming salamat po sa pag-share ninyo. Yes, salamat sa pag-share ninyo. Yun lang naman request namin na kung pwede i-share nyo ng post natin, pwede nyo ilagay, watch na, o manood kayo ng Doc Willie and Lisa live, para at least yung mga friends nyo, matututo din sila sa health tips, makikita nila itong mga health tips natin. Okay? Yes. Una ka na, Doc Lisa? Pupunta na kami dito ni Gina sa ating Okay. singaw tips. Si Gina, ating camera woman for the day. Salamat sa pagka-camera. Batik mo na, Gina. Ayan. Ikot lang ako. Iaabot ko sa kanya. Ikot siya, dahan lang para hindi makita. Yan. Tapos, yes, re-reverse dito. Reverse. Yan. Okay. Yan, ang una nating tips. Yes. Una nating i-discuss ay tungkol sa singaw. So, yung mga tips natin, tinanong natin sa kaibigan nating ear, nose, and throat doctor, si Dr. Elmer de la Cruz. So, pag singaw, usually pwede sa dermatologist or pwede sa isang ENT doctor, ear, nose, and throat doctor, kasi linya nila or lugar nila ng ginagamot yaan. Saan galing ang singaw? Hindi talaga masabi kung saan galing ang singaw, pero kadalasan, nagkaroon ng trauma dun sa pisngi, dun sa loob ng mouth o ng bibig, o minsan naman nakagat natin yung dila, o kung naka-braces tayo, laging kumakayo doon. So, ibig sabihin, nasusugat ng isang bagay, maaring ng ating matulis na ngipin, na bunggo, nakagat. So, trauma dun sa lugar na iyon. Heto ang mga pwede natin gawin kapag meron tayong singaw. Minsan ang singaw malaki, talagang maputi, hukay. Pwede tayong bumili sa drugstore. Ang tawag po dito, Sulcoceril Dental Paste. Kumuha po kayo ng cotton buds. Pagkatapos, ilalagay nyo po, para siyang ointment. Yan. Ilalagay nyo po sa isang cotton buds yung ointment na ito at ipapahid nyo doon mismo sa singaw ninyo. Sa baliktad. Yan. Up. Yan. So, Sulcoceril Dental Paste. Nabibili po ito sa inyong mga butika. Kumuha lamang ng cotton buds at ipahid doon. Tapos, syempre, pwede rin tayong kumain ng yogurt or Yakult. So, nandun lang po sa ref namin yung yogurt. Di ko na isama dito. Pero may yogurt tayo. Pwedeng yun ang kainin yun. Tsaka yung mga, wag pong masyadong maiinit na pagkain. Mas gusto po pag may singaw yung malalamig, katulad ng ice cream, yogurt, Yakult. Kasi parang manamb yung masakit na parte. So, kasi pag masyadong mainit ang ating kinain, parang lalong sumasakit. At iwas po kayo dun sa mga maaasim na pagkain. So, wala munang maraming kalamansi, santones, suka, yung mga paksiw, iwas muna tayo kasi mahapdi. Yun lang naman ang reason nun. Kapag napakarami na rin ng singaw, kasi maaring mag-impeksyon, pwede po tayong uminom ng isang antibiotic. Tanong lang po sa inyong ENT doctor, amoxicillin, 500 mg. Kung adult po, isang kapsula, 3 times a day, mga 5 to 7 days po habang nandun yung inyong singaw. At syempre, wag pong kalilimutan, damihan pa rin po yung pag-inom ng liquids, 8 to 10 glasses of water a day. Pwede po ibang liquids na medyo malalamig, sabaw ng buko, kahit anong liquid dyan, pwede po yon.
Tapos iwas din sa maalat kasi pag nalagyan ng asin, ang sakit eh. At tapos, inire-recommenda po, uminom din tayo ng multivitamins para gumanda ang ating immune system. Kasi po, yung zinc at saka yung mga vitamin B, pampaganda po ng immune system. Yun po yung purpose nitong mga zinc. Yung zinc po kasi pangpagaling ng sugat. So, nagpapa-wound healing siya. Tapos, nagpapaganda din po ng ating panlasa. Kasi minsan, wala na tayong panlasa. Tapos, nakakapagpagana din po ng appetite. Tapos, yun nga, pinakamahalaga doon, it helps sa immune system natin, itong zinc. Ano po mga pagkain ng maraming zinc? Syempre, makukuha naman natin yan sa ating mga multivitamin capsule or tablets. Yung oyster po, isa yun sa maraming zinc. Okay. Yun. O giniling na beef o yung beef liver, yan po ang sources ng zinc. Yes, mag-add naman ako, Doc Lisa, ng mga Yes. tips. Ililinaw ko lang. So, pwede itong mga vitamin B. For the para immune system sa din. singaw, oo. Pero pinapayo ko, yung pag-inom ng antibiotic, kailangan doktor po magbibigay. Hindi po pwede basta-basta bibili at hindi pwedeng basta-basta magpapareseta. Pag sinabi ng doktor ninyo, pwede uminom ng antibiotic, tsaka lang po tayo inom. Otherwise, itong mga ibang bagay na lang ang bibigay muna natin para sa singaw. Yes, Doc Yes, Lisa? tapos ina-advise natin, malalambot na pagkain. Palamigin nyo muna. Katulad itong mabangong lugaw o kaya noodles, yan na may sabaw. Palamigin nyo po muna bago ninyo kainin para hindi masyadong mainit. Okay. Tapos, Yan. ang bawal o medyo iwasan tumama asim. Diba? Kung masyado maasim kasi, lalong hahapdi yung singaw ninyo. Actually, ang singaw kadalasan pag may nakagat kayo. Okay, Oo. so ganyan lang ang gamutan sa singaw. Papalakasin yung immune system, pahinga, inom rin ng tubig para at least mawawash off. Tsaka yung yogurt na maganda rin. Ang pagkain ko ng yogurt, kailangan mga 1 o 2 kutsara lang gagamitin sa yogurt. Tapos binababad mo yung sa singaw para pagkain mo ng yogurt, pati yung lalamunan mo. Minsan may singaw tayo dito sa may lalamunan. So, na-coat niya, natatapalan niya yung mga singaw nung yogurt kaya hindi gano'ng masakit. Yes, Doc Lisa. oo, yung mga, ulitin ko lang, doctors, pwede dermatologist, ENT doctor, at mag-visit na rin kayo doon sa inyong dentista. Baka naman po braces or yung ating dentures o yung false teeth, baka yun po yung nagkakos ng madalasang pagkakaroon natin ng singaw. Tapos, iwas din po sa mga spicy o maaanghang kasi sasakit din yan. Tapos, kung gusto nyo mag-mouthwash, pwede, haluan nyo lang konting tubig para hindi masyadong matapang or else masakit eh. Yes, Yan. ang tip din ng dentist ko nga pag gagamit ng mouthwash, huwag din yung puro. Alam ko nakasulat, ipupuro nyo. Kaya lang kung puro, minsan namumula yung gilagid, nabababad masyado, hindi rin maganda. Lagay nyo lang tubig para hindi mahapdi yung mouthwash. Yes, example ulit ng pagkain na sabi nga natin, lugaw, lomi, mga pansit na may sabaw, yung itlog na medyo malasado, yun po, malalambot. Pwede din sa mga kids yon. Okay. Yan. Okay. So, yan ang mga tips natin sa singaw. Ako naman, Doc Lisa. Yes. Okay, balik muna tayo dito. Thank you very much. Okay, babalik na rin natin. Ang dami na nating watchers. Tsaka na comment, reverse. Isa, pakilagay mo na yung mic sa gitna. Yes. So, ayusin lang muna po namin ang aming mikropono para mas malinaw ang ating talakayan. Okay, very good. Ayusin natin tong screen. Yan. Diretso na ba? Yan. 1,000 Yes, people pwede din po ang reacted. baking soda nilagay sa konting water tapos mumugin nyo. Yes, tama po. Okay, Mindalus, hello. Mandralin Honest, good morning. Good morning din. Watching from Taiwan. Si Lynn Mali, marami nanonood. Yvette Mendiola. Pwede nyo po i-post na saang lugar kayo, anong klima dyan, kamusta kayo dyan, pwede kayo mag-message dito. Kung may questions, lagay nyo rin yung topic. Kung di namin masasagot ngayon kasi mabilis sa susunod na FB Live, bibigay natin yung mga kasagutan nyo, itong mga FB Live para sa inyo. Yes, si Arlene Duran from Toronto, Canada. Hello po. Okay. Linar, Anakis, Adlin. Yes, from Singapore. Luz Suzuki from Japan. Yes, Julieta Porlante. Salamat po sa pag-share. Yun lang request natin. Paki-share tong video natin para maraming makakanood. Okay, ako na, Doc Lisa. Yes. Marami ako nahanda tungkol sa diabetes tips.
Alam ko marami sa inyo dyan may diabetes, or kung wala pa kayong diabetes, may lahi kayo. Magulang nyo, baka may diabetes, o kamag-anak nyo, or baka overweight kayo, o baka minsan napacheck nyo yung blood sugar nyo na medyo tumataas na ba konti. So, halos lahat ng tao at risk pwede tayong magkaroon ng diabetes. At ang diabetes talagang nakakamatay. Nakakatakot yung diabetes. Papakita ko sa inyo yung mga mataas ang blood sugar dyan, na mga matigas ang ulo, na hindi umiinom ng gamot nila. Papakita ko sa iyo lahat ng tips ko ngayon. Dami ko hinandang boards para sa diabetes. At hopefully, pag narinig nyo yung mga tips ko, iinom na kayo ng gamot sa diabetes para humaba ang iyong buhay ng 9 to 10 years, dagdag pa sa life expectancy mo. Kung aabutin lang ang buhay nyo ng 70 years old, pag ininom nyo yung gamot, makinig kayo sa tips ko, aabot kayo ng 80 years old. Kung ang buhay nyo up to 80, abot kayo ng 90. So, malaking bagay itong mga tips natin. Okay? Doc Lisa, gamitan ko ng board, ah. Yan, gamitan natin ng board. Ako na lang mag-reverse. Halhala. Yan, reverse. Okay. Pakita mo yung mga na-prepare natin boards, Doc Lisa. Ang dami, ano? Causes of diabetes. Inom muna tayo ng masarap na tubig. Okay. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng diabetes. Ano bang causes of diabetes? Hereditary, namana sa magulang. Siyempre, kung magulang mo may diabetes, malamang pwede ka magkaroon ng diabetes. Overweight, sobra sa timbang. Pag sobra sa timbang, papakita ko mamaya paano mahihirapan yung pancreas. Yung lapay natin. Pag nahirapan yung pancreas, masisira siya. Too much food intake. Ito problema natin ngayon. Dahil sa fast food, puro processed food. Mantika, fried chicken, spaghetti na masyadong oily. Dahil dito maraming tinatamaan. Kulang sa exercise. Kain lang ng kain, hindi nag-exercise. Sa'yo. Ayan. Isang gusto niyo dyan eh. Okay, We're back. We're back. Is it good? Pakita natin itong mga boards. Sana hindi naman masyado na sira. Okay, sige. So, nagloko lang konti. So, ito yung mga tips natin for diabetes, hereditary, overweight, yan ang mga causes, too much food intake, tsaka lack of exercise. Dito naman tayo, Doc Lisa, sa ating boards. Okay, salamat sa ating mga nanonood. Ito bakit po nagkakaroon ng diabetes? Ito isang pasyente, pakita natin, meron siyang diabetes. Papansin nyo, may katabaan, medyo overweight. Ito yung mga apektadong organs. Puso, yan liver niya, medyo malaki, yan stomach, pancreas, di ba? Ang problema kasi sa diabetes, nasisira itong pancreas. Yung pinaka-cellular natin dito nasisira. Kahit yung bituka niya, medyo malaki din. Okay? Ito ang pancreas natin, napakahalaga to. Tawag niyan ay lapay. Meron siyang mga nagsisecrete kasi itong pancreas natin ng mga gamit, lalo na ang insulin. Ang pancreas, meron siyang insulin na pag merong insulin, nakakain natin or pumapasok sa cellula yung mga kinain natin. Parang, ang sabi nila sa insulin, para siyang susi. Papakita ko So, itong pancreas, gumagawa ng insulin. Pakita natin ng isang cell. Ito, Doc Lisa. Yan ang cell. Okay? Ito, itong cell natin. Ito ang normal body cell. Yan, normal to. Ang ganda, See? Sa normal body cell, makikita mo, ito yung insulin. May mga bilog-bilog na blue. Insulin tong bilog-bilog na blue. So, ang insulin, para siyang susi. Itong cellula natin, Sa buong katawan, pwedeng muscle cell, kahit anong cell. Pag dumikit ang insulin dito, bumubukas to. Bumubukas ang pintuan. Susi siya. Pagbukas ang pintuan, papasok yung kulay green. Ito ang sugar. Pag pumasok ang sugar, happy ang cell. Happy siya. Kasi yung glucose, sugar na kinain mo, kanin, pang spaghetti, magiging energy, lalakas ka. Ang problema sa mga diabetiko, ang daming mga diabetic, ganito nangyayari. Dumating ang insulin, ayan, pumunta sa susi ng cell. Ang problema, hindi bumukas yung cell. Sarado pa rin. Sarado. Sa diabetic, sarado yung mga pintuan. Dahil sa sarado, nagutom ang cell.
Nagutom, nahirapan, pwedeng mamatay itong cell. Energy-deprived cell. Kawawa naman. Diba? Kawawa. So, nakikita nyo, malaking pinsala talaga ang diabetes. Papakita ko sa inyo yung actual mga cells sa loob ng pancreas. Ang ganda nitong model natin to, Doc Lisa. Ngayon lang nila makikita yan, ha? Actual cells yan, ha? This is the cells of the pancreas, ha? Ito yung normal pancreas cells. Ang ganda, oh. Normal, oh. Insulin-producing cells sa islets of Langerhans. Yan ang normal. Okay? Pag diabetic, namamatay yung mga cells, no? Nagkukuluntoy, lumiliit, pumapangit siya. Yan na nangyayari sa mga mahilig kumain sa fast food, mataas na ba blood sugar nyo? Yan po nangyayari, nasisira na. Yan, address natin para clear, Doc Lisa. Yan, nasisira na. So, ganito, pag normal lang cell, maglalabas siya ng insulin. Itong mga blue, ang daming blue. Masaya tayo pag may insulin, Kasi pag nawala kayo ng insulin, nako, injection. Sino gusto ng injection sa insulin habang buhay? 3 times a day. Diba? Kawawa naman. So ito, lalabas yung insulin. Pakita natin, Doc Lisa. Pupunta sa cells. Yan. Kung meron kang insulin, kumain ka ng marami, mula sa tiyan, kumain ka ng marami, green ang pagkain, blue ang insulin, maganda ang pasok sa cellula. Happy tayo. This is the normal route, normal route. Sa mga diabetic, sa mga mataba, sa mga umiinom ng gamot sa diabetes, at may lahi ng diabetes, ganito mangyayari sa inyo. Dito kayo sa sira ang cell. May lumalabas na insulin pero pakonti-konti lang. Pakonti-konti lang. At kahit meron kang insulin konti, sarado ang cellula mo. Close, Close, Ayaw bumukas itong pinto, Ito bukas, Ang ganda, bukas. Busog ang cell. Ito sa diabetic close. Ano mangyayari pag nag-close to? Pakita natin dito, Doc Lisa. Ano mangyayari dito sa sugar na kinain mo? Tingnan mo yung sugar. Wow! Ito nakakatakot. Napuno ka ng sugar. Ang daming sugar. Ang daming sugar, hindi makain ng mga cell. Hindi makapasok sa mga cell. Ano mangyayari dito sa dami ng sugar na to? Ang dami ng sugar to, yan ang sisira sa katawan natin. Ano ang sintomas? Ihi ng ihi, lumalabas sa ihi to, nilalanggam ang ihi. Nauuhaw, kasi nga daming sugar Pagod, ang balat pumapangit, dry skin. Mga sugat hindi na maghihilom, magi-infeksyon na kamay, mamamanhid na, nadidehydrate at nagugutom at lumalabo ang mata. Yan ang problema natin. So, in summary, pakita ko lang to bago ko pakita yung mga complication. Normal cells, happy tayo dito. Huwag kumain ng matataba, huwag pagurin ng katawan. Mga mahilig kumain ng mga lechon, fast food, matigas ang ulo, kain ng kain, lamon ng lamon, walang katapusan. Pinagod ang cell, namatay. Dahil pinagod ang pancreas, nahirapan siya dahil sa dami mong kinain, nasira ang cellula, nag-ipon ng marami. Okay? Ito ang posibleng komplikasyon ng matigas ng ulo. Pakita natin, actually, may isang doctor kami nagsabi, ang diabetes daw, parang cancer. Diabetes daw, parang cancer. Kasi nga, nasisira yung buong katawan. Ang unang komplikasyon ng diabetes, sakit sa puso. Yan, kita mo, ganda ng model natin, 3D ito. So, ito yung puso, nagbabara. Ang diabetes, sinisira niya itong mga ugat. So, ito yung normal sana sa taas, nasira. Tumaba. Ito, nagka-plaque. Pakita mo ito, Doc Lisa, sa baba. Ayan, may laman. Pag nagbara yan, heart attack. Lumalabo, Doc Lisa. Trust yan. Heart attack yan. Next, alagaan ng puso. Hindi natin alam kung barado yung puso natin, Alam nyo ba, kayo nakikinig na kung may bara ang puso nyo, hindi natin alam Kahit ako, hindi mo alam Kaya nga kumakain tayo ng healthy, kaya hindi tayo kumakain ng lechon, ni taba, ni tingin. Ayoko nga tingnan Kasi, malay mo, barado na. Walang symptoms to Kumain ka ng lechon, nanigarilyo ka. Pag nag-close to, tapos ang buhay, tepok. Kaya meron kayo nababalitaan, kumain lang, kinabukasan, wala na si mister, nasa libingan na. Hindi niya alam, barado na siya. Paano mo malalaman kung barado ka na?
Malalaman mo, barado ka na kung may high blood ka na, mataba ka na, alam mo naman naninigarilyo ka, may imagine mo na barado ka na eh. Mahal kasi ang test para dito, Doc Lisa, angiogram. So, next complication, barado sa utak. Yan, no? Barado sa utak. Pwedeng dahil marupok ang utak ng diabetic, dumugo, oh. Pakita mo yan, no? Yan ang stroke. May pasyente lang isang araw na stroke siya. Laki yun ng stroke, oh. Pag nasira yung utak, hindi na makakasalita, baldado na, lagi ng, minsan yung iba, naka-wheelchair yan, dumugo, oh. Pag malaki ang dumugo, namamatay ang pasyente. Yan ang komplikasyon ng diabetes, ha? Ingat. Pangatlong complication, marami sa inyo nakakaramdam nito, nasisira ang nerves. Nako, yan ang nerves natin. Pakita natin, Doc Lisa, oh, manhid ang kamay. Yan, no? Pakita ko ko. Manhid ang kamay. Ito, pag nasira ang nerves, manhid ang kamay, manhid ang paa, lalo na dito, diabetic foot. Tapos, pag nag-diabetic foot kayo, pwedeng magka-infection yung paa. Ayan, no? Kayong mga diabetic, ito lang po papakiusap ko sa inyo. Please, tingnan nyo araw-araw ang paa ninyo. Huwag nyo babaliwalain yung paa ninyo. Kala nyo paa lang yan eh. Paa yan eh. Kung maputo lang paa, ilang diabetic na ba naputo lang paa? Pag meron ng sugat na maliit, ha? Huwag nyo papahahayaan. Gamutin nyo na ng betadine, povidone iodine, hilom na. Kasi yan, pag lumaki yan ng lumaki, point of no return na yan, lalaki na yan, kakainin na itong lahat. O, pag umakyat itong infection sa binti, hindi na makokontrol ng antibiotic, mapuputol na yung paa. Kita nyo ang diabetic, ang daming putol ang paa. Ha? Nag-uumpisa sa pamamanhid, dahil namamanhid sila, wala sila nararamdaman. Kaya pag yung paa nyo, hawakan nyo, ay parang walang pakiramdam, ha? Parang walang pakiramdam. Baka diabetic na kayo, ha? Alagaan ang paa. Di ba, Doc Lisa? Lagyan ng lotion. Magsapatos. Baka mapako kayo. Nasugat. Hindi nyo na malayan. Palaki na pala. O lahat, ha? Huwag papalakihin yan. Kasi pag kumala tong infeksyon, hindi na tayo hahabol. Kasi nga, sira ang cellula nyo. Sinabi ko, bakit nasira? Sa dami ng kinain ng sugar. Yan ang ito kalaban natin. Nag-ipon ng sugar sa katawan. Yan ang cause ng lahat ng sintomas. Dahil sa dami ng kinain, holiday season, hindi holiday season, minsan lang naman ang buhay natin. Walang sisihan. Mamaya, tuturo ko sa inyo, paano hindi maputol ang paa, paano hindi ma-stroke, paano hindi ma-heart attack, tutok lang sa FB Live. Ito, Lisa, ang ayaw nating sintomas. Diba? Ang dami nating pasyente ganito. Nabulag. Eye disease. Diba? Lumalabo ba mata nyo? Diabetic ba kayo? Baka nasisira na. Pwede ka magkaroon ng katarata because of diabetes. Glaucoma, pwede rin. Kasi pag ang daming sugar, hirap yung mata natin. Meron tayong tinatawag, Doc Lisa, ito yung nakakatakot to. Diabetic retinopathy. Alam to ng mga ophthalmologists eh. Ang pangit nangyari sa mata niya. Dapat ang normal ganito lang po. Yan lang. Konting pula-pula lang. Malinis to dapat. Kita mo to. Kita mo tong lente ng mata niya, yung retina. No? Kinain nito. Kinain, no? Yung arteries, nagsusupply ng dugo dito na black. Puro barado. Nasira. Bulag. Nabulag na dahil sa diabetic. Pag nabulag, mahirap na maibalik. Ito ang kinakatakot natin sa lahat. Number 1, kidney failure. Kasi ang kidneys natin may mga ugat din. Diba? At ang ugat, nasisira din yan dahil sa diabetes. Ang number 1 cause ng kidney failure is, Doc Lisa, diabetes. Ha? Worldwide. Ang diabetic, 5 years, nagkaka-kidney failure. Tapos, papakita lang natin, ang last dito, yung sira sa ipin. Maraming mga diabetic may gum disease dahil nga hindi maganda yung mabilis silang magka-infection sa ipin, sa gilagid, laging namamaga. Kasi pag mataas nga sugar, ayaw na maghilom. Hindi na maghihilom to. Yun na siya mag-heal. Dahil dito, yun na nangyayari. Pero ito po ang pinaka-nakakatakot, yung kidney failure. Merong sinabi ang isang espesyalista sa akin, explain ko lang, Doc Lisa. Ano naman? Okay ka lang?
Ito ang sabi ng isang doctor sa akin. Ayaw ko naman kayo takutin, pero minsan, kailangan malaman yung katotohanan eh. 3 daw yung steps, ha? Hindi naman sigurado mangyayari, pero pwede mangyari. Ang first step, magkaka-diabetes. Tataas ang blood sugar. Papakita ko. Ang second step, aabot sa dialysis dahil sa nasira yung kidney. Diabetes, pwedeng humantong sa dialysis. 3 D yan. At ang pangatlong D, alam nyo na anong D. Ayoko na sabihin yung D. The third D is death. Patay ang pasyente. First step, dialysis, matigas ang ulo. First step, diabetes, matigas ang ulo. Aabot sa second, dialysis. Pag dialysis na, ang third step ay death. So, yan ang proseso. Ayaw natin umabot sa dialysis and death. Kaya diabetes pa lang, gagamutin na natin. Dami ba natakot, Doc Lisa? 3Ds, para hindi tayo umabot sa death, sa kamatayan. Ito gagawin natin, pampabuhay. Una-una, alamin nyo blood sugar nyo. Wag matigas ang ulo. Magpapacheck lang naman tayo ng blood sugar. Eh. Okay ka lang, Lisa? Sumasilya? Ito. Ano? Ang normal blood sugar ay dapat. Magpacheck po kayo, Mamaya, papakita ko yung testing. Less than 100. Diba? Ibig sabihin, kahit pagising mo sa umaga, less than 100 ka. Normal. Ibig sabihin, okay ang pancreas mo. Maayos ang pancreas mo. Diba? Ngayon, marami sa inyo dyan, mga kababayan natin, taas ang kamay. I-post nyo ang blood sugar nyo dito sa FB Live. Paki-post. Comment kayo, mababasa ko yan. Pag ang blood sugar nyo tumaas na 100 to 125, ibig sabihin, sorry to say, nasisira na yung pancreas mo. Nasisira na. Nag-iipon na yung sugar na kinakatakot natin. Diabetes na po yan. Borderline. Alos mild na yan. Pag kayo lampas 126 ang blood sugar, nako, 126 to 200, mataas na po yan. Baka maputol na paa natin. Imagine yung mga pinakita kong complication. Nag-uumpisa na. Pag ganito level nyo, naiisip ko na, may bara na yung puso, may bara na yung paa, may bara na yung mata, malapit na, tagilid na. Pag ganito ang level na ayaw uminom ng gamot, okay marami akong pasyente, ang tigas ng ulo. Ang diabetes daw equals tigas ng ulo eh. Hindi ko alam bakit ganun eh, pag diabetic. Siguro matigas ang ulo, kain ng kain, kaya naging Pag lampas 200 ang blood sugar nyo sa umaga, fasting blood sugar, wala na pong patawad yan. Talagang sira na. Oras na lang ang iniintay. Ilang buwan na lang iintay, hindi ako magtataka pag tumawag. Ay, Doc, namatay na si ganon. Ang taas ng blood sugar, hindi binaba ang tigas ng ulo 'Di ba? Pag 200, lahat ng complication mangyayari. So, walang sisihan, Tuturuan ko kayo paano ibabato lahat. Alam nyo naman yung mga bawal na pagkain, tsaka yung pag-inom ng gamot, talagang need. Papakita ko yung mga gamot mamaya. Okay? Pakita ko muna yung other levels, Doc Lisa. So, yung iba namang mga blood sugar testing sa laboratory, ito yung value. Pareho din yon sa 100. Pero ang number nila 5.6, yan ang normal. Okay? Kung ito man yung blood test nyo, millimoles per liter yan. 5.6 to 6.9, mild na yan. 7, very high na yan. Lampas 11, ako, papagalitan ko kayo. Ako pa makikiusap sa inyo, please, inumin na ang gamot, baka kailangan nyo na mag-insulin. Wala pong choice. I-post nyo ang blood sugar nyo, Huwag mahiya. May pagkakataon pa, God's will, nakanood kayo ng FB Live, yun ang goal natin para humaba ang iyong buhay. Okay, papakita ko na, Doc Lisa, yung mga tips mamaya para sa kanila. Pero before that, pakita. Sino ang mga at risk at ano yung plano sa kanila? Yes, baka pwedeng ba ako konting tulungan, Doc Lisa? Mga at risk? Sige, sabihin natin yung mga at risk dito. Okay, ito yung mga risk factors, yung mga may edad. Okay, matataba, mga may history ng diabetes. Sinabi ko niya lahat. Nagbubuntis, nagka-diabetes, at upo ng upo. Siguro i-add ko na rin yung mahilig sa lechon at yung taba at yung chicharon. Alam niyo na naman pag mahilig kayo sa ganong pulutan, puro na lang lechon kawali ang kinakain, kanin, lechon kawali, talagang expect ko na magkakaroon kayo nito. Okay? Pakita ko muna ito, Doc Lisa. Tapos ito.
Mamaya, bibigay ko sa part 2 yung mga gamutan para sa diabetes, ha? Mga gamutan sa diabetes. So, pinakita na natin to. Yan. Sa heart, ha? Para hindi kayo magkakomplikasyon. Okay, rundown lang. Ito lang. Sa utak, huwag ma-stroke. Expect nyo kung diabetic kayo o may lahi kayo, ha? Pabata na pabata, may diabetic, ha? Ito. Ang problema dito, impotent din sila, Doc Lisa. Okay. Tapos yung sa paa, ang pinakamaganda. Bibigay ko na mamayang konti yung mga tips para sa healthy eating. Pero baka pwedeng break muna ako, Doc Lisa. Mga top 5 foods ka muna. At dahil si Doc Lisa muna magbibigay ng heart-friendly foods at pwede rin to. Diabetes-friendly foods din itong papakita ni Doc Lisa. Parang same din naman sila eh. Yes. Tapos bago niyan ay i-ano natin. Bibigay ko na yung 10 tips to prevent diabetes after nung tips ni Doc Lisa. Para may variety naman kayo. Hindi kayo maboring sa akin. Yan. Variety show. Variety show. Mag-hi-hi muna tayo. Kuha muna dyan, Doc Lisa. Yan. At prepare mo lang. Tawagin ko lang si Gina. Okay. Ang mga tips ni Doc Lisa ay tungkol, Doc Lisa, about ano ba nga ito? Oo. Pag sinabi nating top 10 heart-friendly food, syempre, ang gusto nating mangyari, iwas alat, iwas taba, at iwas sa matamis. So, yan yung alat, taba, at tamis. So, iwasan natin yan. So, meron tayong top 10 heart-friendly foods. Sabihin, maganda siya First sa time muna tayo. puso o kaibigan siya ng ating puso. So, ano yan? Ang number 1 po o top 1, oily fishes. Katulad po nito, ang example po sa atin na nabibili natin, tilapia, salmon. Yan, nakita nyo ulo ng salmon, masarap yan. Sinigang sa miso o sinigang sa sampalok. Tapos yung ating tilapia, pwede po pesang tilapia, pinangat na tilapia. Bakit po maganda itong ating mga oily fishes? Kasi ayon nga sa pag-aaral sa Japan, marami itong omega-3 fatty acids. So, pinapabuka ang mga ugat sa ating puso, utak, gaganda ang daloy, nakakapagpababa po ng kolesterol, nakita nila. At saka po yung nakakapagpababa din ito ng atake sa puso kasi nga pinabubuka yung ating mga ugat. So, gaano kadami? Maganda mga 2 hanggang 3 pirasong isda sa loob ng 1 linggo. Kumbaga makakota tayo ng ganong kadami. So, mag-uulam rin lang po kayo. Ito na pong mga sardinas, salmon, tilapia, bangus. Yan po ang ating mga lokal na mabibili sa ating mga palengke. Number 2 po, kaibigan ng puso, oatmeal. Yan, ito ang ating oatmeal. Kaya kami lagi may oatmeal dito sa bahay. Meron po pouch na, meron nga po mga ready to use. Lagyan nyo lang po na mainit na tubig. Iba-iba pa pong flavor yan sa inyong mga grocery, supermarkets. Example lang po ito. Hindi naman sa talagang gusto ko to. Pero ganito po yung mga nabibili. Ito medyo mura-mura. Meron po yung mga flavored. Medyo mahal lang ng konti. So, oatmeal, oat bran. Marami rin po yung omega-3 fatty acid to. Magnesium, potassium, vitamin B. So, magaganda yan para sa puso Tsaka meron din siyang mga beta-glucans para sa ating cholesterol. Kaya nakita nila pag nga po mataas ang cholesterol nyo, pinapakain, kung magme-merienda rin lang kayo o mag-aalmusal, oatmeal na. Pero ang ilalagay niyong milk, kailangan low-fat milk. Huwag naman pong full cream milk kasi ganun din, tataas din yung ating cholesterol. Tapos pwede nyo siyang lagyan ng iba't ibang mga prutas. Lagyan nyo ng saging, ng apple, ganun po. Para hindi kayo manawa na araw-araw oatmeal tayo. At number 3, saging. Heart-friendly talaga to. Kasi ang potassium, kaibigan ng puso, nakita nila pag ang potassium, maaaring makapagpababa ng inyong blood pressure.
So, tsaka maganda po siya sa pagtibok ng inyong puso. Sa diabetic, pwede rin 1 banana. Kada kain. Wag naman pong isang piling. Yeah, 1 banana. Yan. Kasi ang banana, maraming vitamin C, potassium, vitamin B, pang-relax, tryptophan, carbohydrates. So, maganda siya talaga. At ang number 4, garlic. Garlic, nako, Yan. ito, di ba? Bawang. So, magluluto rin lang kayo, lagyan nyo na ng maraming bawang. Igisa nyo ng konti. So, yung inyong barbecue, adobo, so maraming lutuin pwedeng lagyan ng bawang. Maaaring nakakatulong sa pagbaba ng inyong cholesterol. Wag lang pong susunugin. Gusto niya konting luto lang. Hindi rin po pwedeng hilaw kainin. Masama. Baka sumakit ang inyong tiyan. At ang number 5 ay ang pamilyang nuts. Nako, ang sarap nito. Oo. Pwede ang local nating peanuts, ilaga lang po. Huwag nang iprito kasi mantika pa yon, laga na lang para walang mantika. Ito ang pinakagusto ko. Sobra po sarap nito. Kasoy. Unsalted. Yes, wala pong Unsalted. salt kasi Walang masama sa puso ang maalat. Sinabi ko na sa inyo. So, merong mga unsalted, mayaman po ito sa magnesium. Almonds, marami rin pong magnesium. So, yan yung mga nuts na magaganda. So, ang Actually, local, mani. Yes. Pwede na tayo sa nilagang mani, wala na namang problema. Pero kung sa mga nasa abroad, di ba, mga OFW, kung may budget kayo, ang pinakamagandang nuts daw talaga itong almonds. Siya talaga number 1. Iba yung laman niyang vitamin E, iba yung mga component niya, heart-friendly, mga trans fat free, wala siya, fiber-rich. Talagang meron pang magandang pag-aaral na ikukwento ko actually for next time na pampahaba ng buhay yung mga magnesium Actually, rich na-prepare foods. ko na pero sa Webes na lang po. No, for next year yan. For next year pa pala. Napakaganda yan. Tip lang, magnesium, pampahaba ng buhay. Actually, mas maraming daw magnesium ang kasoy. Pampahaba ng buhay. Proven. Para hindi ma-stroke, hindi ma-heart attack. Ayun lang ang sasabihin ng iba, mahal Ano gawin natin? Nakaw na lang tayo ng kasoy. Or bibigyan ko na lang kayo. Ayan Pwede po kayo magtanim sa inyong bakuran ng kasoy. Nakita kayo, sabihin, Doc, asan yung free kasoy ko? Yan. Para alam ko nanood kayo na FB Live. Yes. Pampahaba ng buhay. Proven. So, itong mga nuts, good fats po ito. Kaya wag kayong mag-worry. May Good fats vitamin E, magnesium, fiber. So, maganda po siya sa heart, sa ugat, sa balat, pang-pa-beauty. Alam mo bakit maganda ang nuts? Kasi naka-concentrate siya Nandyan lahat yung, di ba, magiging halaman yan, di ba, nuts Yes. So, concentrated siya talaga. Tsaka proven na ang dami ng medical studies, I think 100,000 na tao, sinundan nila yung mahilig kumain ng mani at yung ayaw kumain. Yung kumakain ng isang dakot everyday, mas mahaba ang buhay. Yung mga hindi kumakain, maaga na mamatay. Yes. So, Lahat ito yan, yung... na-prove na yan, Kaya huwag kayong maniwala doon sa mga arthritis. Ang arthritis, bawal karne sa arthritis. Pero mani, hindi naman talaga bawal. Kasi proven na talaga yan. I-check nyo, i-google nyo, worldwide, nuts can prolong your life. Yan yung tinatawag na Mediterranean diet na pampahaba ng buhay. Yes. So, pakita mo ulit yung top 5 natin, Gina. Top 5, ulitin natin. Oily fish, Ano number 1? tilapia, salmon, bangus, ganda. sardinas. Ilista nyo na po. Ilista nyo Tapos, na. pangalawa natin, oatmeal, Wow. bawang. Sarap Ito po, nito. bawang. Hot oatmeal. Ika-4, saging. At Saging. ika-5, itong ating mga oats. So, yan top 5. Yes. May tip ako sa mga diabetic since heart and diabetes friendly. Pagkakain kayo ng prutas, diabetic kayo, nakikita ko yung mga blood sugar nila 130, 160. Na-imagine ko na, sira-sira na yung puso. Sira-sira na yung kidney. Pero hindi pa kayo maabot sa dialysis. Hindi pa kayo maabot sa heart attack. Pero papunta doon Kaya mamaya yung tips ibigay ko. Pwede kayo kumain ng mga fruits sa mga diabetic. Pero huwag yung hinog na hinog. Huwag yung hinog na hinog, yung yung masisira na o yung prutas na overripe. Pag overripe, doon dumadami yung fructose, yung sugar.
Kaya pwede kayo kumain yung tama Ito, lang. medyo green Oo, pa. medyo green pa. Para Wag- hindi ganun katamis. hindi ganun katamis. Kasi pag sobra tamis, doon tataas yung blood sugar. Yes. Pwede mo na tapusin, Doc Lisa. Yes, so yung next 5 naman, pakita Yan, natin. Pakita natin dito. So, unang tray, pangalawang tray. Yan. Unang tray, pangalawang tray. Ito ang ng top. pinrepair natin. Last 5 na mga healthy, good for the heart, good for diabetes din. Maganda to talaga. Ilista. Tatanungin natin ng ating cardiologist, bakit maganda ang dark chocolate? Ito talaga pinakamaganda pang Valentine's. Oh, bawat Butter. kain, ganitong karami lang ha. Huwag Hindi. isang supot. Hindi, maliit lang. Maliit Oo. lang, isang bar lang. Dark chocolate kasi po, meron siyang flavonoids eh. Gawa to sa cocoa. Cocoa is plant eh. Halaman eh. Cocoa eh. Cocoa bean. Cocoa beans, di ba? Oo. So, pipiliin nyo yung dark chocolate, yung maraming cocoa, yung mapait, yung hindi matamis. Mas dark yung chocolate, mas maganda sa puso. Huwag masyado yung white chocolate, yung puro sugar, yung puro caramel. Matamis yun eh, pampataas ng blood sugar. Pero pwede kayo mga, ganito lang, mga isang hiwa niya. Yan, kakao sa Tagalog. Pamparelax lang, ha? Pamparelax, pampasaya. Konti-konti lang, hinahinay lang. At ito, local lang kung gusto nyo. Meron Actually, yung imported. kakao, yun po yung niluluto natin. Ginagawa natin tsokolate at tsokolate A. Yung iniluluto natin sa mainit na tubig. No limitang herin. Oo, so yun. O, sorry, So, Salva. yun po, kakao din po yun. So, pwede din po yung mga kakao na niluluto. Ang secret sa chocolate, dark ha. Dark lang ang iririgalo. At wag yung mga matatamis o yung white. Masarap yung white eh, pero wag na lang yung white. Dark is mas maganda. Mas mapait, mas maganda. Oo. Hindi ko na sila nabigyan ng sample yung mga niluluto natin, tableya, kung tawagin. Yun po ang dark chocolate. Number Kaya nga 7. pwede nyong lagyan pa ng tubig kasi talagang dark na dark siya eh. Tableya po kung ating tawag sa Tagalog o kakao. Ang number 7, ito po yung mga C o yung mga K sa ating alphabet. Kalabasa, kamote, carrots, kamatis. So, Apat na kita K. nyo, So, kita nyo, talagang kulay orange yung mga gulay at prutas na Pakiulit yan. yung apat na K. Oo. Kalabasa, kamote, carrots, kamatis. Kasi marami silang antioxidants, beta-carotene, lycopene, vitamin C, fiber, at potassium. So, ganun siya kaganda. Lahat ng mga antioxidants. So, kumbaga sabi nga pampabata o para hindi mag-age maigi ang inyong katawan. Ito talaga napakaganda nito. Pag kumain ka ng ganitong mga, ang secret sa gulay, yung makukulay. Kita nyo ang ganda ng kulay, oh. Oh. Tingnan niyo kamay ni Doc Lisa, yellow na, oh. Yellow na. Yes, kakakain ng carrot. Ito, parang iwas breast cancer, Doc Lisa. Breast cancer, ha? Oh. Mga may lahi ng breast cancer, kumain na kayo nito. Posible makatulong. Prostate, mga kalalakihan. Prostate cancer, para hindi tayo prostate, laging tomatoes. Ha? Prostate, di ba? Lycopene. Yes. Yung mga, meron ko bang sweet potato? Sweet potato, hindi no? Ito, kamote. Oh, kamote. Sweet potato is kamote. Ito naman, para sa lung cancer. Yung mga naninigarilyo, si Mister, ito regalo niya, bigyan niyo 1 kilong kamote. Ha? May studies na sweet potato nakakabawas ng risk for lung cancer. Kasi ang kulay niya medyo may yellow-yellow. Oo, diba? may yellow talaga. May yellow Kaya to lang pag dinisplay binuksan ko natin. ngayon violet. Pero may yellow po ako sa aming frigidaire. Ha? Lung cancer, smoking, bigyan 1 kilo nito. Prostate, mga kalalakihan, ito ha. Good for the heart. Babae, breast cancer, painumin ng carrot juice tulad ni Doc Lisa. Ito okay din to, kalabasa. Yes, number 8, Doc Lisa. Oo. Ang number 8 itong ating mga beans. Wow, yan gusto Mongo ko. beans, black sitaw beans, lahat po ng beans, yung mga nilalagay nyo High sa protein. halo-halo, ginagawa rin pong sopas, ang mga kidney beans, di ba kasama ng macaroni, yan, lagi ko ngang sinasabi. So, lahat po yan, beans, mongo beans, maraming protina, vitamin B, magnesium, omega-3 fatty acid, calcium, fiber, kaya maganda sa cholesterol.
So, ang maganda dito, protina na pampalit sa karne. So, ibig sabihin, walang cholesterol kung naghahanap tayo ng protina. Tsaka kahit po dun sa mga may kidney disease, pwede po ang protina na galing sa plant o dun sa mga itinanim. Ang mas delikado po yung protina na galing Karne. sa animal o sa karne. Ang number 9 natin, yung mga green vegetables. Lahat po ng berdeng gulay, green leafy, kamote, kangkong, broccoli, kasama na po ang cabbage, ang family nila na yan. Spinach, cabbage, broccoli, kangkong, kamote, lahat po ng ating malunggay, pampababa ng cholesterol, maganda po sa mga diabetiko. Ito mga talaga sa diabetic, ito lang talaga kakainin ninyo. Kasi pag sa mga diabetic, wala tong ganong sugar. Kasi po, babawasan yung carbohydrates, no? Yung inyong kanin, spaghetti, tinapay. So, ang ipalit nyo, pwede pong madami. Gulay. So, punuin nyo yung plato nyo ng gulay pampabusog. Gulay, hindi gano'n nakakataas ng blood sugar. Yes. Ha? Hindi tsaka nakakabusog. So, yan ang pampalit nyo. Puro fiber siya, di ba? Huwag nyo lalagyan ng kanin, dalawang platong kanin. Doon tayo aabot sa 3D na sinasabi ko. Nasobrahan kayo ng kakanin. Ano ba? Yung lahat ng kakanin, bawal eh. Yes. Diba? Yung mga matatamis na kakanin natin. Nandun lahat ang pampataas ng sugar at aabot tayo sa complication. Yes. At ang number 10, ang pinakahuli po, yung mga soy products. Kasama po yung inumin nating soya milk. Sarap po ng soya milk, sa totoo lang. Kasama po doon ang tokwa, taho, yung paborito nating sigaw na taho sa umaga, tokwa, tofu. Lahat po yan. Maraming protina, B1, B2, niacin, folate, calcium, potassium. So, maganda sa cholesterol, maganda sa heart. Yes, tuwan-tuwa sila sa video natin, Lisa. Blockbuster ka ngayon, ha? Almost 4.6K ka ngayon. Yun. So, pakita mo ulit, Gina. Papakita. Pinaghirapan to ni Doc Lisa. Kanina umaga. Pag ganyan. Alas 5 ng umaga ba? Or 4 a.m. Gising ka na ba? Pinaghahanda mo to para sa ating kababayan. Yan, ang mga heart-friendly foods natin. Heart-friendly foods. Heart and pwede rin sa diabetes. Banggitin mo, Lisa, 1 to 10? Last para... Okay. Sige, oo. Oily fish, katulad po nito. Salmon, tilapia, bangus, sardinas. Number 2, yung ating oatmeal. Number 3, ating garlic. Number 4, yung ating bananas o saging. At yung mga nuts ang ikalima. So, ika-6 natin, ito pong mga KKK, kamote, kalabasa, kamatis, carrots, yan pong makulay orange. Tapos, ang number 7 po, yung ating dark chocolate. Yan, kasama na po yung tableya, kakao, yung mga niluluto natin. Tapos, ang number 8 po, beans, munggo beans, lahat po ng mga bean family. Number 9, yung ating po mga green vegetables at kasama na po yung mga green leafy. Hindi ko na lang po nalagay dito. At ang number 10, yun po ating mga soya products. Top 10 po yan. Okay. Mura lang po itong mga in-example natin. Okay, dami nilang mga questions, Doc Lisa. Itong topic ko, ang hindi hintay nyo na kasi kanina, pinakita ko yung mga complications. Dito tayo, Gina. To recap ito na yung mga 10 tips para hindi tayo umabot sa 3D. Ha? Ayaw natin yung 3D. First D, diabetes. Matigas ang ulo, aabot sa dialysis. Matigas pa rin ulo, aabot sa death. Kamatayan. Diba? Ayaw natin umabot dun sa 3D. Diba? Yun ang... Kaya kayo, nakita ko lahat, ang dami na nag-post ng mga blood sugar. May nakita ko 135, uminom ng metformin. May nakita ko 185. May winner pa ata ako, parang may 300 pa ako nakita nakapost ha? Kayong mga napakataas ng blood sugar, ha? Pinapakita ko kanina. Yan, ha? O, pakita natin, Gina. 100 lang ang gusto ko sa inyo, ha? Kung diabetic kayo, kung diabetic na, hanggang 125 lang, ha? Wag niyo napapalampasin. Hindi na nga maganda itong 100 to 125. Mataas na nga yan. Mataas na eh. Gusto mo ganito lang eh. So, pag ganito, 126 to 200, talagang hahabulin ko na kayo kasi hindi na ako papayag na ganyang kataas. Diba? Pag lampas 200, nako, kung pwede pahuli ko na. Kasi talagang
ano na to walking time bomb na yan kasi talagang sobra na taas ang sugar nyo. Ha? Nilalanggam na ihi niyan. Pag ganito level, lalanggamin ng ihi. Lumalabas na sa ihi ang sugar. Gina, dandan lang. Pakita natin ito. Yan ang pinapakita ko sa kanila, ha? So, sa mga mataas ang blood sugar, papakita ko na sa inyo, ha? Yung mga matataas ang blood sugar na nag-post sa inyo, ganito na ang itsura ng inyong, yan, Gina. Kahit hindi naman. Ganito na itsura ng inyong pancreas. Sira na, ha? I'm sorry to say, nasisira na yung pancreas nyo. Kaya nga kasi nasisira siya, kaya nga tumataas ang blood sugar Kasi ito ang normal, ang ganda ng insulin, no? Ang ganda ng insulin. Pag tumaas kayo sa 100, 125, 200, ito na, namamatay na. Konting-konti na lang ang insulin. Konting-konti na lang ang blue. Kung umabot kayo ng 200 ang blood sugar nyo, wala na tong blue. Wala na. Patay na tong buong lapay, ang pancreas. Parang desert na siya, desyerto na. Patay na, parang useless na yung organ. At dahil dyan, itong mangyayari. Yan, pakita natin dahan, Gina, slowly. Bumababa, bumababa, bumababa. Ito yung mga sugar. Ito nangyayari sa cellula nyo. Kaya humihina katawan nyo, sarado ang mga cells, ha? Sarado. Hindi pumapasok ang sugar, ha? Pag walang sugar, gutom, ha? Gutom. Namamayat, nangihina, ihi ng ihi, walang lakas, walang energy. At anong mangyayari sa dugo ninyo, sa mga diabetic? Ganito po nangyayari sa dugo nyo. Puro sugar na puno, ha? Kita nyo, puro sugar, oh. Ito, Gina, pakita mo na. Puro sugar na puno. Ayan, oh. So, bakit napuno to? Kaya nga pag kinunan kayo ng blood test, kunyari ito injection injection, si Mr. Kunan ng blood test, ang normal, kaya makukuha mong sugar dito, 200, 300 na ipon. Anong mangyayari sa sugar sa dugo? Dapat nasa cellula siya, wala siya dito, nandito siya. Ito ang mga complication na aabutin natin. Yan, ha? Sa dami ng sugar, tuturo ko paano hindi tayo maabot dito. Yan, sisira ang puso. Focus mo, Gina. Harap na lang para maganda. Yan. Second, yung mga matataas ang sugar, paki-post, ha? Kung ano gamot ninyo, titingnan natin, pwede kayo ma-stroke, ha? Ayoko maabot to sa inyo. Ayoko maabot. Ito, pinakaayaw natin sa diabetic. Sisira yung mga ugat. Gina, pakita mo yung mga ugat. Yan. Ito mga ugat. Yan, ha? Sa mga kalalakihan, ang ayaw nilang masira na ugat. Gina. Yan, pakita ko lang, ha? Kailangan, lang. Yan. Yan ang ugat. Okay? Pinapakita natin. So, ang ayaw natin masira sa diabetic, itong mga nerves sa, sa harap. Ha? Kaya yung mga diabetic, impotent, di ba? Hindi na pwede sa kama. Ayaw na tumigas yung ari. Bakit? Nasira yung nerves. Kaya, diabetic siya. Yan, ha? In 5 years, mataas ang blood sugar nyo, hindi nyo gamutin, impotent na. Kaya huwag magtaka kung bakit impotent kasi hindi nyo ininom ang gamot para sa diabetes. Handahan lang. Yan, ang isang complication, ang paa, pag nabutas, nasugat, tuloy-tuloy ang paglaki nyo. No? Tuloy-tuloy ang paglaki. Mahirap gamutin yan, ha? Mata, pwede mabulag ang mga diabetic. Mabulag. At ang last complication, ang pinakaayaw natin, dialysis. This is kidney failure. Nasira yung mga kidneys niya. Papakita ko na ang gamutan para sa diabetes. Okay? Ito na ang mga hinihintay-hintay ninyo. Number 1, yung pinakita naming healthy foods. Diba? Kanin. 2 cups rice ba? Diabetic na 2 cups rice pa. Hindi na pwede. Half cup na lang. O 1 cup. Damihan mo na yung gulay. Katulad ng pinakita namin, mga repolyo, kangkong, yung mga junk food, iwas na. Diba? Whole grains na pinapakain natin. So, healthy foods na. At yung kain, talagang in moderation. Kahit yung alak, iwas na rin. Number 2, para bumaba yung blood sugar natin. Diba? Ang dami mong sugar hindi magamit. Kailangan mag-exercise. Exercise ka ng exercise, nagagamit mo yung mga sugar, hindi yung pagkain na pupunta lang sa katawan. Number 3, dapat magpapayat. Walang choice papapayat tayo. Kasi pag overweight, doon talaga nagkaka-diabetes.
Number 4, kailangan kayo magpa-check up. Ha? Walang lusot. Hindi pwede iinom-inom lang ng kahit anong, ampalaya lang. Okay, ampalaya, pero hindi siya talaga gamot. Ha? So, kailangan magpa-check up sa doktor, ma-adjust natin yung gamot. At sa mga diabetic, ito ang problema nyo. Hindi lang ang blood sugar ang mataas. Ang problema nyo kadalasan ay mataas din ang blood pressure. Magkakapatid yan eh. High blood din kayo. Ha? Magkakapatid. Cut off ng high blood, 140-90. Pag lumampas sa 140-90, high blood na yan, ha? Gamot din sa high blood. Hindi ko nahahabaan yung explanation nito. Next time ko na-explain. Ang kapatid din ng diabetic, high blood at cholesterol. Pag lampas sa 200 ang cholesterol, mataas na rin, ha? High. Nakita nyo yung nagbara sa puso. Pinakita ko sa inyo. So, magkakapatid yan. At yan ang mga gagamutin natin. At number 6 tip, kailangan malinis ang buhay. Smoking, ha? Smoking. Siyempre, alak, iwas din. Number 7, pinakita ko kanina, iingatan yung mga gums. Mabilis masira, mabilis mag-infection eh. Number 8, yung paa. Lagi titingnan ng paa. Pwede magmedyas, huwag magpapaa. Minsan, pag nagkaroon ng sugat, gagamutin agad. Yung paa, ilo-lotion para hindi mag-dry. Kasi pag dry ang paa, magbibitak-bitak ang paa, magsusugat, hindi maghihilom, aakyat infection, pwede maputol ang paa. Pag naputol ang paa, magkano gastos? Mahal. 50,000, 100,000. Admit pa sa ospital, antibiotic sa suero, another 10,000, 20,000. Ubus ang pera, putol pa ang paa. Number 9, mag-iingat kayo sa high blood sugar, di ba? At mag-iingat din kayo sa low blood sugar. Minsan na-high and na-low eh. Depende doon sa gamot. Kailangan balance lang. Depende sa kinain mo eh. Kung kumain ka maraming matatamis, di ba? High. Ginutom mo sarili mo, hindi ka nag-breakfast, malolow naman. Number 10, dapat positive pa rin. Hindi ko alam, Doc Lisa, bakit pag diabetic, matigas ang ulo. Siguro magkadikit eh. Ayaw sumunod talaga. May katabaan. Pero yun lang nga. Siyempre, mahal natin lahat ang kababayan natin. And number 11, kailangan talaga maingat kayo. Bantay sarado ang diabetes. Kung meron kayong blood sugar testing, mas maganda meron kayong pang test ng blood sugar. Okay, pakita natin dito, Doc Lisa. Ano yan? Happy foods mo? Later. Doc Lisa, pwede ba ako tulungan? Ako naman ang punan mo. Yan. Papakita ko lang itong mga pictures na maganda na aking hinanda. Okay, book naman tayo. Book naman to. O, see, ang ganda nitong book natin, ha? Kaya mo bakunan, Doc Lisa? Ayan, ano natin sa gitna. Okay. So, yan yung mga possible complications na ipapakita natin. Final na to. Final tips for diabetes. Pero marami pa tayong part 2, ha? May part 2 pa tayo. This is just part 1. O, yan ang mga complications, ha? Pero ang ganda din ng mga model natin. Potential complications. Yan, no? Ang ganda. Pokalisa. Yan, no? Stroke sa mata. Ang ganda ng model natin, no? See, look at this. Yan, sa baba, sa mata. Ito sa heart, ha? Okay. Ito sa kidneys, yan, no? Yung kidneys natin, no? Ito yung mga glomerulus, oh. Yan, no? Pag na-high blood, namamaga to. Namamaga. At yung pinakita ko sa paa. Ngayon, ito maganda ang ipapakita ko sa inyo. Ayan. May kilala ba kayong ganito itsura? Siyempre, may konting katabaan eh. Ayan. Isin natin to. Okay. Ang tinatawag po na metabolic syndrome. Meron ba kayong metabolic syndrome? Ang metabolic syndrome, ibig sabihin nito, magkakapatid lahat yan. Magkakapatid lahat ng mga sakit. Mataba siya. Overweight siya. Ano, Lisa? Okay lang. Ano? Mataba siya. Overweight siya. So, magkakasama yan. Mataas ang blood sugar niya. Yan, no? Diabetic. Oh. Focus natin. Yan. So, that's one. Mataas ang blood sugar. Pag mataas ang blood sugar, kadalasan, high blood din siya. Ito next. High blood, oh. Sikip ng ugat, oh. So, kayo dyan, di ba? Magkapatid yan, eh. At pangatlo, mataas ang blood sugar. Mataas ang blood pressure, mataas din yung cholesterol niya.
Ito, magkakapatid itong tatlo. So, kadalasan ang tawag natin dito, syndrome X or metabolic syndrome. Hindi naman ibig sabihin pinakyaw mo lahat ng sakit. Kasi, yun na nga eh. So, kaya hindi kayo magtataka bakit magkakasama itong tatlo. Because of the metabolic syndrome. Okay? Any questions? So, yan yung first part ng ating video. Marami tayong naituro sa inyo. Tapos sa second part, marami pa akong ipapakitang mga tips sa mga how to be happy. At meron tayong mga kidney tips mamaya. Napakaganda ng kidney tips natin sa part 2. Okay? So, sa mga nakikinig po, ipopost ko lang ngayon. Pero don't worry, in 1 minute, 2 minute, gagawa tayo ng part 2. Lalabas tayo ulit. I-follow nyo lang ulit kami. Kaya ko lang hinihiwala. Yung una ay 1 hour. Yung pangalawa ay 30 minutes. Kasi yung iba, hindi makanood ng 1.5 hour na buo. Nahirapan sila manood. So, hinihiwalay ko lang yung topic. Meron tayong 1 hour, na natapos yung 1 hour. Tapos, meron tayong 30 minutes na mga video, mga solid tips, para iba naman makakanood doon. Sige po. So, pause muna natin. Babalik kami in 1 minute. Tutok lang sa aming FB Live.